Ang kwentong ito ay katang-isip na hango sa mga alamat, karanasan, at paniniwala ng mga tao sa kanayunan. Layunin nito ay magbigay ng libangan, kilabot, at aral sa mga tagapakinig. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Hindi ito nilalayong siraan ang anumang individual o paniniwala. Pagkatapos ng halos 5 taon na hindi nakauwi sa probinsya, sa wakas ay nagdesisyon akong bumalik sa San Felipe, isang maliit na baryo sa gilid ng bundok. Doon nakatira si Tio Lando, kapatid ng aking ama, na matagal nang nagsasaka at nag-aalaga ng manggahan. Sabi nila, isa raw iyon sa pinakamalawak na manggahan sa buong baryo. Pero kasabay ng tagumpay ng negosyo ng tiyuhin ko ay ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa mga hindi maipaliwanag na kababalaghan sa lupang iyon. Pagkarating ko pa lamang sa terminal ng bayan, sinalubong agad ako ng malakas na hangin at malamig na simoy ng hangin. Ibang-iba sa init at alinsangan sa Maynila. Habang ako'y sakay sa tricycle papunta sa bahay ni Tio Lando, napansin kong bihira ang mga taong dumadaan sa gilid ng manggahan. Wala ring kabataang naglalaro kahit tirik ang araw. Tahimik. Kakaibang klase ng katahimikan. Para bang may bumabalot na takot sa hangin. Diyan sa manggahan na yan, bulong ng driver ng tricycle, may mga sinasabi silang nilalang. Pero huwag ka nang makinig. Sa probinsya, maraming kwento. Mas mabuting wag mo nang usisain pa. Ngumiti lang ako at tumango. Hindi ako naniniwala sa mga aswang o multo. Lumaki ako sa lungsod kung saan ang mga problema ay traffic, kuryente, at polusyon, hindi mga nilalang na sumususo ng dugo. Pagdating ko sa bahay ni Tio Lando, sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Matanda na siya, may maputing buhok, pero nananatiling matikas ang kanyang tindig. Ruel, ang laki mo na. Halika, pumasok ka, ani niya. Sa tabi niya ay si Tiyahin Merla, ang kanyang tahimik at seryosong asawa. Habang kumakain kami ng hapunan, nagsimulang magtanong si Tio tungkol sa buhay ko sa Maynila. Tumatawa siya habang ikinukwento ko ang pagka-addict ng mga pinsan ko sa cellphone at TikTok. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin na tuwing binabanggit ang manggahan, bigla siyang tumitigil at parang nag-iba ang kanyang tono. Bukas, anya, ipapakita ko sa iyo ang buong lupain. Pero may mga lugar doon na di mo dapat pinupuntahan. Lalo na kapag dilim na. Hindi ko na inusisa. Sapat na sa akin na makapagpahinga at maramdaman muli ang simpleng buhay probinsya. Sa loob-loob ko, baka sobra lang sa pagod si Tio o baka takot lang niya sa mga uwak, ahas, o kung anong hayop. Kinabukasan, maaga kaming lumakad papunta sa manggahan. Malawak ito, puno ng malalaking punong mangga na animoy matatandang tagapagbantay ng lupa. Sa bawat puno, may markang pulang sinulid, at ilan sa mga ugat ng puno ay tila may bakas ng sinunog. Bakit may abo dito? Tanong ko. Panlaban sa insekto, sagot niya. Pero parang hindi ako kumbinsido. Lalo na't may nakita akong mga palatandaan ng apoy hindi lang sa lupa kundi maging sa puno mismo. May mga nakasabit na garapon na may laman na tila langis at tuyong dahon. Lumalim pa ang araw at inikot pa namin ang likod ng manggahan. May bahagi roon na napapalibutan ng kawayan at sadyang pinapaderan ng kahoy. Diyan ka hindi pwedeng pumasok, seryosong sabi ni Tio. May lumang balon diyan. Delikado. Madulas ang lupa. At may kung anong hindi mo kayang ipaliwanag. May multo, pabirong tanong ko. Hindi siyang umiti. Bagkus ay tiningnan niya ako ng matalim. May naninirahan diyan, Ruel. At hindi yun tao. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Kahit pagod sa paglalakad sa buong manggahan, naglalaro sa isip ko ang sinabi ni Tio. May hindi tao raw sa bandang likod. Balon? Delikado. Impossible. Sa panahon ngayon, sino pa bang naniniwala sa ganyan? Kaya't noong lumalim na ang gabi, nagdesisyon akong tingnan kung ano ang tinutukoy niyang bawal na lugar. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan, hawak ang maliit na flashlight. Tahimik ang paligid. Ang liwanag ng buwan ang tanging ilaw sa madilim na kapaligiran ng manggahan. Paglapit ko sa likod, nakita ko ang pader na kawayan. Ngunit may bahagi roong sira, sapat para ako'y makalusot. Hindi ko alam kung anong nagtulak sakin, pero parang may bumubulong sakin na, tingnan mo, sa likod ng pader, naroon ang balon. Matanda na ito, may takip na yari sa yero at sako. Sa paligid, may mga bakas ng kandilang tunaw, pati na rin ang mga tuyong bulaklak. Nakaramdam ako ng malamig na hangin sa batok ko, kahit walang ihip ng hangin.
Umalis ka, isang tinig. Mahina. Paos. Hindi ko tiyak kung imahinasyon lang ba yon o may narinig talaga ako. Tumakbo ako pabalik sa bahay na parang may sumusunod. Pagbalik ko, sumalubong si Tiyahin Merla sa hagdan. Sinabi ko sa tiyo mo na malikot ka, Anya. Kung gusto mong mabuhay sa pamilya naming to, sumunod ka sa patakaran. Bago ako makapagsalita, isinara niya ang pinto at iniwang nakabukas ang ilaw sa sala. Sa gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kilabot. At iyon ang simula ng pagbubunyag ng matagal ng lihim na nakatago sa manggahan ng tiyuhin ko. Kinabukasan, tila walang nangyaring kakaiba. Maaga akong nagising sa tunog ng mga ibong maya sa labas ng bintana. Kumakaway sa akin ang sinag ng araw, tila nag-aanyayang bumangon at limutin ang kababalaghang naganap kagabi. Ngunit kahit pilitin ko, nanatiling sariwa sa alaala ko ang malamig na tinig at ang balon sa likod ng manggahan. Mas tumindi pa ang kilabot ko nang maalala ko ang titig ni Tiyahin Merla noong inabutan niya ako sa sala. Wala sa kanyang mukha ang karaniwang pagkabigla o takot, kundi galit. Tila baga nasira ko ang isang sagradong patakaran. Habang kumakain kami ng almusal, sinimulan ni Tio Lando ang usapan. Pero hindi na siya tulad ng dati. Tahimik siya, matamlay at laging iwas ang mga mata. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ruel, anya sa mababang tinig, alam kong may hindi ka sinunod kagabi. Hindi ako nakapagsalita. Nanlamig ang kamay ko habang hawak ang kutsara. Kahit wala akong inamin, alam na niya. Hindi ko na rin maitago pa. Pasensya na po, Tio. Naging mausisa lang ako. Tumango siya. Wala ka nang dapat pang alamin. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang lalapit doon. Huminga siya ng malalim bago ipinaliwanag ang mga batas sa loob ng kanilang lupain. Una, huwag kailanman maglalakad sa manggahan pagsapit ng alas 8 ng gabi. Pangalawa, huwag lalapit sa balon sa likod, lalo na kung bilog ang buwan. Pangatlo, iwasan ang lumang kubo sa gitna ng manggahan. Kahit mukhang abandonado ito, may tagabantay pa raw ito, isang nilalang na matagal nang nakakulong doon. At pang-apat, huwag magsasama ng kahit sinong bisita roon ng walang pahintulot. May dahilan kung bakit hindi pinupuntahan ang mga lugar na yon, dagdag ni Tio Lando. At hindi ito dahil lang sa aksidente o hayop, kundi dahil sa kanila. Kanila po. Sino po, tanong ko, pilit kong isinisingit habang nanginginig ang tinig. Mga nilalang na hindi mo makikita sa lungsod. Dati, isa lang sila. Ngayon, baka hindi na siya nagdetalye pa. Napansin kong nanginginig ang kamay niya habang humihigop ng kape. Hindi ko alam kung dahil sa edad o sa takot o baka parehong dahilan. Habang lumilipas ang mga araw, mas marami akong napapansin. Sa hapon, may mga bahagi ng manggahan na tila mas malamig kahit tirik ang araw. May mga punong mangga na ayaw lapitan ng mga ibon. Minsan, nahuli ko ang sarili kong napapatitig sa kawalan habang may naririnig akong tila bulungan. Lalo na kapag napapadaan ako malapit sa kubo. Sa isang sulok ng lupa, may isang puno ng mangga na mas matanda kaysa sa lahat. Sabi ni Tio, yan daw ang ina ng mga puno. Doon daw nag-ugat ang lahat ng mangga sa kanilang lupa. Pero isa rin daw yon sa mga bantay. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero sabi niya, kung nasaan ang ugat, naroon ang lihim. Minsan, may dumalaw na matandang lalaki sa bahay. Pinalalakad siya ng baston at may malaking krus sa dibdib. Tahimik siyang nakausap ni Tio sa likod ng bahay. Nang umalis siya, napansin kong may iniwang pulang panyo si Tio sa may pintuan at may ikinabit sa taas ng bintana, tila mga tuyong dahon at balahibo. Nakakaalis lang yan kapag may basbas, ani Tiyahin Merla. Kaya wag mong gagalawin. Unti-unti akong nakaramdam ng pangamba. Para bang nabubuksan ang isang mundo na matagal nang tinatago ng aking tiyuhin. Hindi ito basta-basta lupa ng mangga, ito ay sagradong lugar na may kasaysayang sinusubukang ikubli. Ilang gabi matapos ang insidente sa balon, muli akong naalimpungatan. May tunog sa labas ng bintana ko, tila mga kalmot sa kahoy. Tumayo ako at dahan-dahang sumilip. Sa ilalim ng punong mangga, may nakita akong isang anino. Malaki kuba at may mahahabang daliri. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Ang mga mata nito'y kumikislap sa dilim. Napaatras ako, napasigaw. Pero pagtingin ko muli sa labas, wala na ito. Isang pulang tela na lamang ang naiwan sa sanga ng puno.
Pareho sa tela na inilagay ni Tio sa pinto noong nakaraang araw. Kinabukasan, sinabi ko agad ito kay Tio Lando. Pero hindi siya nagulat. Pinuntahan ka na nila, Anya. Bihira silang lumapit sa mga bisita, maliban kung may nakita silang bahagi sa iyo na pwedeng kunin. Ano pong bahagi, tanong ko. Kaluluwa, sagot niya. O kahinaan. Bigla kong naalala ang galos ko sa braso. Hindi pa rin ito tuluyang naghihilom mula noong unang gabi ko sa manggahan. Simula noon, binabantayan na ako ni Tio tuwing gabi. Naglalagay siya ng asin sa gilid ng kwarto, sinisindihan ang mga insenso, at dinadasalan ang buong bahay. Pinagbabawalan din niya akong maglakad-lakad mag-isa. Ngunit hindi na ako kampante. Hindi ako makatulog sa gabi. Sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat ihip ng hangin, para bang may mga matang nakamasid. Ang katahimikan ng probinsya, na dati kong gustong-gusto, ay isa na ngayong parang kulungan ng takot. Isang araw, habang nag-iisa ako sa sala, may matandang babaeng kumatok. Dala niya ang isang basket ng prutas. Pinapasok ko siya sa utos ni Tiyahin. Pero habang nakaupo siya, tinitigan niya ako ng matagal, at sa kanyang malamlam na tinig ay bumulong, hindi ka na makakabalik sa Maynila ng buo. Namutla ako. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti siya, pero ang ngiti niyang iyon ay malamig, parang walang kaluluwa. Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko, piling tao lang ang nabubuhay na nakatapak sa sagradong lupa. Ikaw baka hindi isa sa kanila. Ang gabi ay bumalot sa buong San Felipe na tila isang makapal na kumot ng kadiliman. Sa loob ng bahay ni Tio Lando, tahimik ang lahat, pero hindi ako mapalagay. Hindi ko matanggal sa isip ang mga sinabi ng matandang babaeng bumisita, ang kanyang malamig na tinig, ang mapupungay niyang mata na tila may alam na mas malalim kaysa sa mga kwento-kwento. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Guni-guni lang to, Ruel, bulong ko sa sarili. Pero sa bawat pitik ng oras, sa bawat ihip ng malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana, nararamdaman kong may ibang presensya sa paligid. Tila may gumagapang na takot sa balat ko, hindi dahil sa lamig kundi sa aninong di ko maipaliwanag. Pagsapit ng alas 11, isang malalim na kaluskos mula sa bubungan ang narinig ko. Para bang may gumagapang sa ibabaw. Tumigil ako sa pagsusulat sa aking kwaderno at pinakinggan yon. Pangalawang kaluskos ngayon ay mas malapit, tila papunta sa direksyon ng bintana ng kwarto ko. Sumilip ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino na dumaan sa mga sanga ng mangga. Maliit ang katawan pero mahahaba ang braso at balikat. Hindi ito mukhang hayop. Hindi rin ito tao. Napaatras ako at napalunok ng laway. Tinakpan ko agad ang bintana gamit ang kurtina at umupo sa kama. Doon ko napansin ang kakaibang amoy na pumuno sa loob ng silid, isang halimuyak ng bulok na prutas na hinaluan ng maasim na dugo. Nagmadali akong lumabas ng kwarto at bumaba sa sala. Naroon si Tio Lando, gising at tahimik na nakaupo sa itim na upuang kahoy, hawak ang isang lumang rosaryo. Inaabutan ka na, sabi niya nang walang tingin sa akin. Sino, Tio? Nanginginig ang tinig ko. Yung bantay sa manggahan. Hindi siya galit sa iyo, pero gusto niyang subukin kung kaya mong dalhin ang bigat ng lihim ng lugar na to, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi siya sumagot. Bagkus, tumayo siya at dahan-dahang lumakad papunta sa pintuan. Binuksan niya ito at tinuro ang gitna ng manggahan. Doon ka tumingin, Anya. At doon, sa kalagitnaan ng mga punong mangga, nakita ko ang isang nilalang na nakatayo, payat, madilim ang balat, mahahaba ang kuko. Wala itong mukha, tanging dalawang butas lamang sa ulo nito ang tila mga mata. Ang kanyang leeg ay mas mahaba kaysa normal, at sa bawat iglap, parang unti-unti siyang lumalapit. Isinara ni Tio ang pinto. Hindi siya makakapasok kung hindi kanya kayang hawakan. Kaya wag kang lalabas. Napaupo ako sa sahig. Parang gusto kong umiyak pero pilit kong pinigilan. Sa loob-loob ko, gusto ko nang bumalik sa Maynila. Gusto ko nang iwan ang lugar na ito. Pero alam kong hindi pa ako pwedeng umalis, hindi pa tapos ang kung anumang sinusubukang ipakita sa akin. Maya-maya biglang tumunog ang mga bubong, sunod-sunod, parang may nagkakarerang mga paa sa taas. Napatakbo si Tio pabalik sa altar sa loob ng bahay at kinuha ang isang boteng may lamang langis. Binuksan niya ito at isinaboy sa paligid ng pintuan, sabay sindi ng kandila. Orasyon to ng lolo ko, paliwanag niya. Panandalian lang ang bisa.
Kailangan nating mag-ingat. Tila saglit na tumahimik ang paligid. Ngunit isang sigaw mula sa labas ang bumasag sa katahimikan, tinig ng babae. Tuuluong. Tiiyo. Ruel, napatayo ako. Si Tita Merla. Pinigilan ako ni Tio. Hindi siya yun. Huwag kang magpapaloko. Pero paano? Paanong may tinig na eksaktong kagaya ng kay Tiyahin Merla ang sumisigaw mula sa labas? Hindi ako makagalaw. Gusto kong lumabas at tingnan pero takot ang namayani. Lumipas ang 1 oras na puno ng katahimikan. Hanggang sa marinig muli ang mahinang tapik sa bintana. 1, 2, 3 beses. Dahan-dahan kong binuksan ang kurtina. Wala. Ngunit sa salamin ng bintana, may naiwan na marka, hugis kamay na may mahabang daliri at may bakas ng dugo. Kinabukasan, dumating si Tiyahin Merla. Galing daw siya sa bayan para bumili ng mga sangkap para sa anihan. Nang tinanong ko kung nasaan siya kagabi, napatingin siya sa akin ng matalim at sinabing, nasa kwarto lang ako. Hindi ako umalis. Doon ko napagtanto ang narinig naming tumatawag ng tulong kagabi ay hindi si Tita Merla. At doon ko unang naramdaman ang isang malalim at mapanganib na katotohanan, ang manggahan ng tiyuhin ko ay may bantay. At ang bantay na yon ay hindi tao. Simula noon, palaging may nararamdaman akong presensya sa paligid. Sa bawat pagtapak ko sa lupa ng manggahan, tila may mga matang nakamasid sa akin. Lalo na sa tuwing dumadaan ako sa bandang likod, kung saan naroon ang balon. Doon nag-umpisa ang pagkalagot ng tali ng normal na katinuan ko. At doon din nagsimulang kumalat ang mas malalim na sikreto, na hindi lamang isa ang aswang sa manggahan. Itutuloy. Sabihin mo lang next, para simulan ang part 4, ang kwento sa likod ng manggang halimaw, 1,500 words. You said, next chat said, part 4, Danny kwento likod ng manggang halimaw, 1,500 words. Pagkatapos ng kakaibang gabi na yon, hindi na ako muling naging kalmado. Araw man o gabi, tila may aninong laging sumusunod sa bawat hakbang ko. Sa tuwing lalabas ako sa bahay ng Tio Lando para maglakad-lakad sa paligid ng manggahan, palaging may pakiramdam ako na hindi ako nag-iisa. Minsan, parang may nagmamasid sa akin mula sa itaas ng mga puno, sa gitna ng madahong sanga, o sa likod ng mga punong may hukay sa paanan. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa lilim ng manggang malapit sa kubo, lumapit sa akin si Aling Sabel, isang matandang nakatira sa kabilang baryo. Siya ay kilalang albularya at tagapagsalaysay ng mga lumang kwento. Iba ang tingin niya sa akin, parang may alam siya na hindi ko alam tungkol sa sarili ko. Napansin ko, Ruel, madalas ka na sa manggahan nitong mga araw, wika niya habang umuupo sa tabi ko. Opo, Nay. Gusto ko lang po sanang makita ang taniman ni Tio Lando. Malawak pala talaga. Tumango siya. Malawak nga. Pero hindi lahat ng bahagi niyan ay dapat pinupuntahan. Lalo na ang may malaking puno sa gitna ng 3 burol. Napaisip ako. Yung punong may balon po malapit. Tumango ulit si Aling Sabel. Doon nagsimula ang sumpa ng manggahan. Nagkatinginan kami. Hindi na ako nakatiis, kaya tinanong ko siya, ano po bang meron talaga sa punong yon? At bakit lahat ng tao dito parang takot na takot sa lugar na to? Luminga si Aling Sabel sa paligid, sa kamarahang bumulong. Kasi hindi lang ito basta puno, iho. Isa itong marka ng isang nilalang na ibinaon dito noong panahon pa ng mga Kastila, isang aswang na babae na sinumpa at isinakripisyo ng mga babaylan. Sa puno ng manggang yan siya ibinaon, at mula roon, pinaniniwala ang tumubo ang lahat ng puno sa buong lupain ni Lando. Napalunok ako. Ang pamilyar na malamig na simoy ng hangin ay biglang bumalot sa amin. Paano pong aswang? Ano pong kasalanan niya? Ang pangalan niya ay Salome, patuloy ni Aling Sabel. Isa siyang babaylan noon, matalino, magaling sa panggagamot at may koneksyon sa kalikasan. Ngunit kinain siya ng inggit at kasakiman. Nais niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan gamit ang dugo ng mga sanggol at buntis. Nalaman ito ng ibang babaylan, kaya't siya'y itinakwil. Ngunit bago pa siya mapatay, isinumpa siya at ibinaon sa lupa, sa mismong punong yon. Ano pong nangyari pagkatapos? Isang gabi, isang matandang lalaki ang gumising sa barangay na may sugat sa leg. Sunod-sunod na ang mga nangyaring pagkawala ng hayop, sanggol at pati matatanda. Kaya't ang mga babaylan ay nagtulungan. Gumawa sila ng seremonya.
Tinawag nila ang dambuhalang apoy isang ritual na sumusunog sa laman pero hindi sa kaluluwa. Nagsama-sama sila, sinakop nila si Salome sa gitna ng punong iyon. At doon siya nanatili, buhay pero walang katawan. Gumapang sa mga ugat ng puno ang kanyang espiritu, at pinaniniwala ang nakikita niya pa rin ang lahat mula sa ilalim ng lupa. Nanlamig ang likod ko sa narinig. Bakit hindi pa po siya nawawala? Dahil ang manggahan ay bahagi na niya. Sa bawat punong mangga, sa bawat ani, may bahagi ng kanyang lakas. Kaya't hindi rin pwedeng sirain o putulin ang mga puno ng basta-basta. Isa sa mga pamilya ang naging tagapangalaga ng lugar, at yan ang angkan ng tiyuhin mong si Lando. Napatayo ako. Hindi ako makapaniwala. Si Tio Lando. Tagapangalaga ng isang nilalang. Hindi ba't delikado yan? Paano po kung makawala siya, tanong ko. Kapag may nagising sa kanya. Kapag may sumira sa balanse. Kaya nga hindi dapat ginagalaw ang balon. Hindi dapat pinapasok ang mga hindi parte ng dugo. Ang manggahan ay hindi lupaing basta pagmamayari, ito ay sagradong lupa. Tahimik ako. Hindi ko malaman kung matatakot ako o maaawa. Tila naging kulungan na ang lupaing minana ng aking tiyuhin. At ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay naipit sa isang sumpang hindi ko naman pinili. Kinagabihan, habang iniisip ko ang kwento ni Aling Sabel, may naramdaman na naman akong pagbabago sa hangin. Ang bango ng mga bulaklak ng mangga ay napalitan ng mabahong amoy, parang nasusunog na buhok at bulok na prutas. Bigla kong naalala ang huling babala ni Aling Sabel bago siya umalis, kung sakaling may tumawag sa iyo mula sa ilalim ng lupa, huwag kang lilingon. Huwag kang sasagot. At huwag kang lalapit sa balon kahit pa marinig mo ang boses ng sarili mong ina. Natulog akong muli na may kaba sa dibdib. Ngunit sa aking panaginip, naroon muli ang punong mangga, lumalaki, lumalago, at mula sa ugat nito ay may lumalabas na kamay, payat, mahaba ang kuko, may itim na likido na lumalabas sa mga sugat nito. At isang boses ang bumulong sa akin, habang ako'y natutulog, ikaw ang susunod. Isa ka sa amin. Isa ka sa mga pinili. Nagising akong pawis na pawis, pero nanginginig ang buong katawan ko. Sa aking dibdib, may bakas ng 3 mahabang galos, na tila ba pinirmahan ng nilalang na pinangalan ng Salome. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nahihimbing ang buong bahay ng tiyuhin ko. Sa labas, mahihinang huni lamang ng mga kuliglig at palakang bukid ang maririnig. Ngunit sa mga nakaraang araw, napansin namin ni Kuya Andoy na tila ba may kakaibang gumagala sa paligid. May tunog ng pagkakaluskos sa mga dahon ng mangga, tunog na hindi basta gawa ng hangin. Para bang may mabigat na nilalang na dumaraan doon tuwing hating gabi. Isang gabi, bandang 12:00, bigla akong nagising sa sunod-sunod na lagabog mula sa bubong. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa bintana. Sa manipis na liwanag ng buwan, aninag ko ang mga sanga ng mangga na tila ba gumagalaw kahit walang hangin. Tumayo ako't ginising si Kuya Andoy. Kuya, may naririnig ka ba? Bulong ko. Kanina pa, mahina niyang tugon habang nakatitig sa kisam. Nagpa siya kaming silipin mula sa likod bahay. Dala ang maliit na flashlight, dahan-dahan kaming lumabas at pumuesto sa tabi ng malaking bintana ng kusina. Pagbukas ng flashlight ni Kuya, bigla itong namatay. Tila ba may pumigil sa ilaw? Napatitig kami sa isa't isa, pareho kaming kinakabahan. Pagtingala namin, biglang lumipad ang anino mula sa itaas ng puno patungo sa bubungan. Hindi namin maaninag ng malinaw, pero ang itsura nito ay may mahabang buhok at tila nakalugay. Mabilis at maliksi ang galaw. Ang mga paa ay tila hindi normal, mas mahaba, mas malalaki, at ang mga kuko'y tila matutulis. Kuya, aswang ba yon? Tanong ko habang nanginginig. Hindi na siya nakasagot. Hinilan niya lang ako pabalik sa loob ng bahay at mabilis naming isinara ang mga bintana. Nagkulong kami sa kwarto ni tiyuhin, na sa mga oras na yon ay hindi pa rin bumabangon. Tila ba wala siyang naririnig kahit ganoon kaingay sa labas. Kinabukasan, nakita namin na may mga baka sa lupa, malalalim na yapak na parang hindi tao. Nakita rin namin na may ilang bunga ng mangga na tila kinagat, pero ang kagat ay hindi pangkaraniwan. Malalalim ang mga marka, parang kagat ng hayop na may mahahabang ngipin. Hindi ito gawa ng unggoy o paniki, wika ni Kuya Andoy. May ibang gumagala sa manggahan tuwing gabi. Dahil dito, napagpasyahan naming kausapin si Mang Lucas, ang matandang bantay ng palayan sa kabilang barangay. Matagal na siyang kinikilala sa lugar bilang albularyo.
Siya ang tinatawag kapag may mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Pagdating namin sa kubo niya, agad siyang sumalubong. Nararamdaman ko na may gumagalaw sa manggahan ng tiyuhin mo, agad niyang bungad. Nagulat kami. Paano ninyo po nalaman, Mang Lucas? Tanong ko. May palatandaan na. Bawat gabing may bumibisita sa akin sa panaginip isang babae, duguan ang mata, humihingi ng tulong. Hindi siya ang aswang, kundi siya ang biktima, paliwanag niya habang kinakaladkad ang isang kahon ng mga halamang gamot. Ipinayo ni Mang Lucas na bumalik kami bago magdilim at huwag munang matulog ng mahimbing. Ipinag-utos niya ring magbabad ng asin sa 4 na sulok ng bahay at maglagay ng bawang sa mga bintana. Gabi-gabi naming sinusunod ang mga payo ni Mang Lucas, pero kahit anong gawin namin, patuloy pa rin ang mga lagabog at kaluskos. Isang gabi, habang nasa kusina kami, biglang may umalulong sa labas. Isang napakalakas na sigaw, tila tinig ng babae na nasasaktan. Agad kaming lumabas. Sa gitna ng mangga, nakita namin ang aninong nakaluhod, umiiyak. Nang nilapitan namin, bigla itong naglaho na parang usok. Ngunit naiwan ang mga bakas ng luha sa lupa, at ang isang pulseras na may pangalan, Rosa. Kuya, hindi ba si Rosa ang nawawalang kasambahay ni Tio? 2 taon na ang nakalipas, tanong ko, nalalamig ang batok. Tumango siya, ngunit hindi na muling nagsalita. Muli kaming bumalik sa bahay at napagtanto namin, baka hindi lang simpleng aswang ang gumagala sa manggahan, kundi may kwentong hindi pa isinasalaysay. At posibleng konektado ito sa nakaraan ni Tiyuhin. Kinabukasan, kinausap namin si Tio tungkol kay Rosa. Halata sa kanyang mukha ang pagkagulat, pero mabilis niya itong ikinubli. Matagal na yon. Umuwi na yon sa probinsya nila, anya habang umiiwas ng tingin. Pero para sa amin, malinaw na may tinatago si Tio. At sa gitna ng manggang iyon, may kwento ng kasinungalingan, kababalaghan, at pagkamatay na hindi pa nalulutas. Nagsimula ang gabi sa tila karaniwang katahimikan. Pero sa aming loob, ramdam ang tensyon, parang may paparating na masama. Si Tio Lando ay abalang nag-aalay ng insenso sa bawat sulok ng bahay, habang si Nanay ay taimtim na nagdarasal sa harap ng altar. Ako naman, kahit gusto kong tumulong, ay hindi mapakali. Ramdam ko na may mangyayari. Biglang ulan at hangin bandang 10:00 ng gabi, biglang dumilim ang langit. Umulan ng malakas, kasabay ng hangin na tila may dalang bulong. Hindi ito karaniwang ulan, para bang pinangungunahan ng isang presensya na hindi pangkaraniwan. Napansin namin ang mga paniki na nagsisilabasan mula sa kakahuyan, umiikot-ikot sa paligid ng bahay. Walang lalabas ng bahay, sigaw ni Tio Lando. Ang gabing ito, hindi para sa tao. Ang unang sigaw habang kami nagkukulong sa bahay, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa manggahan. Isang babaeng tila umiiyak at nasasaktan. Tulong-tulong po, si Kuya Romel, panganay na anak ni Tio Lando, ay muntik nang lumabas sa pintuan. Tay! May sumisigaw. Ngunit agad siyang pinigilan ni Tio. Hindi yan tao. Huwag mong pansinin. Ang sigaw ay paulit-ulit, nagiging mas malungkot at mas mahapdi sa pandinig. Parang isang sanggol na iniwan, pero may tonong hindi pangkaraniwan, pabago-bago, minsan boses bata, minsan babae, minsan matanda. Paglabas ng aswang maya-maya, sa liwanag ng kidlat, nakita namin sa bintana ang isang aninong gumagapang sa puno ng mangga. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Ang balat ay maitim at mukhang sunog. Ang mga matay pula. At ang mga kuko nito'y mahahaba at makikinis. Hindi ito lumalakad, para itong dumudulas sa hangin. Ang mas nakakakilabot, habang nakatitig ito sa amin mula sa bintana, dahan-dahan itong ngumiti. Walang ngipin, kundi mga itim at matutulis na tila pako. Ang aklat ni Lolo Simeon sa kalagitnaan ng takot, biglang naalala ni Tio Lando ang aklat ni Lolo Simeon, isang matandang babaylan na lolo nila na kilala sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Agad itong kinuha sa lumang bowl. Binuklat at nagsimulang basahin ang mga orasyon. Habang binabasa ito ni Tio, nagsimula ang panginginig ng bahay. Ang bubong ay tila may gumagapang. At ang mga ilaw ay nagkikislapan. Ang ritual pinapwesto kami ni Tio sa bilog. Sa loob ng bilog ay asin, bawang, at langis na may pinaghalong dahon ng saging at durog na uling. Huwag kayong lalabas dito, sabi niya. Nagsimula siyang magsindi ng kandila sa 4 na sulok ng silid at inusal ang orasyon. Diyos ng liwanag, itaboy mo ang dilim. Dugo ng laman, iligtas sa gutom ng impyerno. Sa pangalan ng banal na liwanag, lumayas ka.
Habang inuusal niya ito, ang aswang sa labas ay nagsimulang magsisigaw. Napasigaw din si Ate Gemma, parang may naramdaman siya sa likod. Mainit. Parang sinusunog ang balat ko. May marka sa batok niya, bilog na pula na tila hinigop ng halimaw ang kanyang lakas. Ang pagpasok ng aswang sa manggahan sa isang iglap, narinig namin ang pagsabog ng bubong ng kamalig. Ang manggahan ay tila nyugyog ng hangin. Ang mga sanga ay kumikilos na parang may buhay. Lando! Lando! Nandito na siya, sigaw ng kapitbahay naming si Mang Igme mula sa kabilang dampa. Walang halimaw na pwedeng manirahan dito sa lupa ng ating mga ninuno. Ang paglitaw ni Aling Miling sa pinakadi inaasahan, lumitaw si Aling Miling mula sa likod ng bahay. Matanda na siya, yuko at halos hindi makalakad, ngunit ngayon, matuwid at matapang ang tindig niya. Siya ang unang tagapagbantay ng manggahan, bulong ni Tio Lando. May dalang tambol si Aling Miling at nagsimula siyang magdasal sa lumang dialekto. Sa bawat hampas ng tambol, ang sigaw ng aswang ay tila nawawala sa hangin. Ang mga puno ng mangga ay dahan-dahang tumigil sa pagkilos. Ang hangin ay bumagal. Ang liwanag sa gabi isang huling hampas ng tambol. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Para itong araw na sumabog sa gitna ng kadiliman. Nabulag kami sandali. At pagdilat namin wala na ang anino sa labas. Wala na ang hangin. Wala na ang ulan. Tahimik. Nakahandusay sa ilalim ng puno ng mangga ang isang hayop na hindi maipaliwanag, parang tao, parang baboy, parang paniki. Nanlambot ito at biglang naging abo. Paghinga ng maluwag na payakap kami sa isa't isa. Pagod. Takot. Pero ligtas. Hindi siya tuluyang nawala, sabi ni Aling Miling. Ngunit sa gabing ito, pinili ng liwanag ang mga may lakas ng loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang kwento ang mga alamat. Totoo ang aswang. Totoo ang takot. Pero higit doon, totoo ang lakas ng paniniwala, pagkakaisa, at ang kapangyarihan ng mga ninuno nating hindi tayo iniwan. Habang papalapit na ang tag-ani ng mangga, isang hindi inaasahang balita ang nagpagulo sa buong baryo na may grupo ng mga paranormal investigators mula sa Maynila na nais bumisita sa manggahan ni Tio Rodel. Ang dahilan? May nakarating daw sa kanila na may kakaibang nilalang sa lugar na yon. Hindi lang ito basta chismis kundi may dokumentado raw silang kaso ng pag-atake at kababalaghan mula sa baryo. Nag-aatubili man si Tio Rodel, pumayag siyang makapanayam at payagan ang grupo na mamalagi ng isang linggo sa mismong manggahan. Pagdating ng mga paranormal investigators ang grupo ay binubuo ng 5 katao, isang espiritista, 2 psychic, isang tech expert na may dalang mga yell reader at thermal camera. At isang dokumentarista na ang trabaho ay i-record ang lahat ng makikita sa loob ng manggahan. Agad nilang nilibot ang paligid, sinuri ang mga punong mangga, at sinubukan ang kanilang mga kagamitan sa tabi ng lumang kubo sa dulo ng mangga farm ang resulta. Mataas ang readings ng electromagnetic disturbance sa bahagi ng kubo. Ang lugar din na dati ay walang signal ay biglang nagkaroon ng static interference sa mga gamit nila, isang indikasyon ng presensya ng hindi normal na enerhiya. Muling pagsulpot ng aswang sa kalagitnaan ng pagsisiyasat, isang gabi ay napilitang mag-camp sa mangga farm ang grupo. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, biglang nagbago ang ihip ng hangin, lumamig at tila may humuhuni sa hangin. Nagising ang psychic at biglang nanginig habang hawak ang isang anting-anting. Nandito siya, bulong nito. Sa thermal camera, nakita nilang may malamig na anyo na gumagapang pababa sa malaking punong mangga. Biglang nagkagulo, sumisigaw ang tech expert habang sinusundan ang aswang sa lens, isang hugis babae na may balingkinitang katawan ngunit mahahabang kuko, pulang mata, at balat na parang nilapnos ng araw. Pakikialam ni Tio Rodel habang nangyayari ang kaguluhan, sumugod si Tio Rodel sa gitna ng dilim hawak ang bote ng langis na may kahalong bawang, asin, at bulong mula sa matandang albularyo ng kabilang baryo. Pinagbabawalan niya ang grupo na lapitan o labanan ang nilalang. Hindi niyo kilala yan, sigaw niya. Ngunit huli na, sapagkat ang espiritista ay nagsimula ng bumigkas ng orasyon habang binubuhos ang banal na tubig sa paligid ng kampo. Matinding paglalaban sumabog ang katahimikan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa itaas ng puno. Ang aswang ay bumaba, nagbago ang anyo at lumutang sa ere. Kalahating tao, kalahating ibon ang itsura, may pakpak, mahahabang pangil, at mapupulang mata.
Sinalubong ito ng espiritista gamit ang sagradong dahon ng banaba na sinindihan at isinaboy sa paligid. Nagkaroon ng liwanag at usok, ngunit hindi ito sapat. Nagtangkang umatras ang grupo pero nahuli ng aswang ang psychic at nilapa ito sa harap ng lahat. Tumakbo si Tio Rodel, at sa huling pagkakataon ay isinalaksak sa dibdib ng aswang ang isa sa pinakamatandang kawayan na may balot ng itim na sinulid at may dasal mula sa Biblia. Napahiyaw ang aswang, umalingaw ang sigaw sa buong gubat, at tila lumilindol ang lupa. Sa isang iglap, sumabog ang katawan nito sa pulbos at dugo, at ang natirang bahagi ay parang uling na natusta. Pagbabago sa mangga farm pagkatapos ng insidenteng iyon, bigla ang namunga ang mga mangga sa dami na hindi inaasahan. Ang dating puno na madalas natutuyuan ay naging sagana. Napansin din ng mga tao na wala ng kakaibang ingay sa gabi, at hindi na rin namamatay ang mga hayop na wala namang sakit. Pag-alis ng grupo, laking gulat ng mga paranormal investigators sa mga nakuhang footage at ebidensya. Ngunit ayon sa dokumentarista, hindi raw ito maaring ipalabas sa publiko dahil masyadong delikado. Nagkasundo silang manatili ang kasaysayan sa pagitan ng mga nakasaksi lamang, sa baryo, at sa pamilya ni Tio Rodel. Bago umalis ang grupo, binigyan nila si Tio Rodel ng isang kristal na sinasabing may kakayahang protektahan ang buong mangga farm mula sa masamang espiritu. Isinabit niya ito sa gitna ng manggahan bilang paalala at proteksyon. Tanda ng pagtatapos. Ngunit habang tahimik na ang lahat at tila tapos na ang lahat ng laban, isang matandang babae ang biglang dumating sa baryo. Nakasuot ng itim, may tungkod na may pulang tela, at mumiti kay Tio Rodel. Hindi pa ito tapos, iho, anya, bago naglaho sa dilim. Matapos ang bangungot ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop at pagkakasakit ng ilang residente, umabot na sa puntong kailangang gumawa ng huling hakbang si Tio Ben at ang aking ama upang ganap ng tapusin ang pamiminsala ng aswang sa kanilang lugar. Sa pag-amin ni Aling Pelang na siya nga ay may koneksyon sa nilalang, mas lalong napatibay ang desisyon na wakasan ang sumpang bumabalot sa lumang manggahan. Ang huling paghahanda ng gabing iyon, pinatawag ni Tio Ben ang ilang matatandang albularyo mula sa kabilang bayan, 3 kilalang manggagamot na may karanasan na sa paglaban sa mga aswang. Bitbit nila ang mga orasyon, anting-anting, at mga sangkap na ipinasa pa mula sa kanilang mga ninuno, bawang, langis na itim, at pulang kandila na may sagradong ukit. Bago ang pagsapit ng hating gabi, naghanda sila ng bilog na proteksyon sa paligid ng buong manggahan gamit ang asin, tuyong dahon ng sambong, at insenso. Sa gitna ng manggahan ay inilagay ang isang pansamantalang altar kung saan magsasagawa ng ritual. Ayon sa mga albularyo, kailangang mahuli o mapaslang ang aswang habang ito ay nasa kanyang anyo ng halimaw, kung hindi, tuluyan na itong makakawala. Ang pagsisimula ng ritual eksaktong 12:00 ng gabi nang sinimulan ang orasyon. Sa bawat salitang binibigkas ng mga albularyo, tila umiinit ang hangin, at ang mga sanga ng puno ay biglang gumagalaw kahit walang hangin. Naririnig namin ang pagaspas ng pakpak, hudyat na naroroon na ang nilalang. Isang matinis na sigaw ang bumalot sa manggahan. Mula sa itaas ng punong mangga, bumaba ang isang napakalaking nilalang, itim na itim ang balat, may malalaking kuko, at ang mata nito'y kulay apoy. Hindi maikakaila, ito na ang aswang. Ang labanan bigla nitong sinugod ang altar, ngunit nahinto ito sa bilog ng proteksyon. Nang magsimulang umusok ang paligid, inilabas ng mga albularyo ang kanilang mga kutsilyong may ukit at pinatakan ng langis. Nilabanan nila ang nilalang gamit ang dasal, apoy, at ang sinag ng kandilang pula. Lumalaban ang aswang, sumusugod at umiikot, tila nagtatangkang lusutan ang depensa. Isang albularyo ang nasugatan sa braso, ngunit agad ding nalapatan ng lunas. Habang abala sa labanan, lumapit si Aling Pelang, ngayon ay mistulang tulala at umiiyak. Humarap siya sa nilalang at sinabing, tama na. Ako na ang iyong gusto. Ako na ang sakripisyo. Sa isang iglap, sinunggaban siya ng aswang at lumipad palayo sa tuktok ng punong mangga. Ang pagsabog ng liwanag doon, sa tuktok ng puno, tila may pagsabog ng liwanag. Ang buong puno ay nagningning at kasabay nito'y isang malakas na sigaw ng halimaw. Bumagsak ang katawan ng aswang mula sa itaas, ngunit ito ay mistulang abo na lamang nang bumagsak sa lupa. Si Aling Pelang ay hindi na natagpuan, tanging ang kanyang rosaryong itim ang naiwan sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Pagkatapos ng bangungot kinabukasan, parang may bumalik na kapayapaan sa lugar. Ang amoy na laging bumabalot sa manggahan ay nawala. Ang mga puno ay muling namunga ng sagana. Ang mga hayop ay hindi na muling naapektuhan ng sakit,
at ang mga taong dati nagkakasakit tuwing kabilugan ng buwan ay gumaling. Isinara ni Tio Ben ang manggahan sa publiko sa loob ng 1 taon upang ito ay mapagpahinga. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanim, ngunit may mga alituntuning ipinatupad, walang sinumang dapat mamalagi doon sa gabi, at bawal putulin ang punong pinagbagsakan ng aswang. Ang aral ng manggahan lumipas ang maraming taon. Ako'y may pamilya na, ngunit tuwing naaalala ko ang gabing iyon, kinikilabutan pa rin ako. Ngunit higit sa takot, may aral kaming natutunan, huwag maliitin ang kasaysayan ng mga lugar, lalo na ang mga pamana ng ating mga ninuno. May mga lihim na kailangang respetuhin, at may mga halimaw na hindi basta-basta sinisira kung hindi nauunawaan. Sa bawat kwento ng aswang, may kasamang kwento ng kasalanan, ng pagtitiis, at minsan ng pag-ibig. Isa.